kan iba, may gusto naman tayong iba, lalo na ang mga estudyante na to educate sa kalikasan. Ang Preto Diaz nagsikat dahil sa mangrove na sa rupa ining rekommendakan DNR para digdi mag-adal sa Preto Diaz ang mga iba-ibang colleges, universities sa Bicolandia, maski ang mga taga Ilocos Sur, Ilocos Norte, nagdadayo digi ang taga Bisaya na digdi makaadal sa nato tungkol sa mga just because nanin man lang kayta sa Preto Diaz, aram ko taga Maningkay, may mga dayong, may mga visitor pa mga taga lugar. Tatawan taga mga detalye tungkol sa mangrove, and then para kahit papaano na hindi naman tayo estudyante na nagtatrabaho na tayo, may pamilya na tayo, labas na tayo doon sa mga iba pa mang nagpunta rito para mag-aral. Kahit saan pa man tayong mga matatanda na o may edad na hindi na pumasok sa school, dito sa paglakbay nyo, mayroon akong ibibigay sa inyo at saka maibibitbit yung kaalaman tungkol sa kalikasan. Hindi kami namimili, hindi kami naniniwala, or hindi kami nag-aalangang bigay ang impormasyon dahil nga dito sa ating kalikasan. Unahin ko po muna ang kasaysayan kang Preto Diaz kung paano tayo naging bayan ng Preto Diaz. Ang Preto Diaz kasi isa siyang sitio ng Bacon na pinangaranan kay Tumuntupar. Kang 1903 na-declare ang Preto Diaz ng Banwa. Kang 1903 dahil sa kanduan na fadi na si Gabriel Prieto saka si Severino Diaz. Sumartir ini kan Bicolandia, kaibahan kan 15 martyrs kan Bicolandia si Gabriel Prieto nan si Severino Diaz. Maski mamati ngunyang kan mga aki, baad matandaan pa, so pigsabi ko digdi. Dahil ko pighiwalay so kasaysayang kang Preto Diaz na naging Banwa. May naghapot man po o nata ka may bakawan sa sato. Ang bakawan isa siyang tinanong na nagtutubo digdi sa lugar na may mga ining lugar na anapod kan lugar tabaga digdi ining mga natanuman tibo, pero ang pinaka ngaran siya iya mudflats. Iyon ang tidal mudflats na nabubuhay siya maski baga dyan sa kanina sa may mga wetland, nabubuhay pa ang mangrove. Sa gilid po siya kang dagat. Nag-extend ang bakawan sa gilid pa kan baybayon, mabuhay man siya. Nan ini kang mga 1940 hanggang 1980, pinagkadiskitahan po ini kang tao, lalo na sa taga Diamante, kung aram panindo ika sarukang taga dito na supag-uring kan mangrove. 40 taon ginamit na mangrove industry sa charcoal making ang kahoy na ini. Kang 1989 nagdigdi ang DNR para i-rehab ang bakawan sa tuyang lugar sa Preto Diaz. Masakiton kumbensihon, hirap kumbinsihin ang tao sa Preto Diaz paano itanim uli ang kahoy. 4 na taong itinanim ang kahoy digdi sa Preto Diaz para maibalik ang wilderness ng kahoy sa Preto Diaz. Kung daipo ki coordination ang tao sa DNR, daitabi kita makapasyar digdi na kung nakalbo na ini. Opo. Nang daita pagsahutan ang gobyerno na minsan ang gobyerno baga corrupt sa mga manlalait na bagay. Pero kung dai man nakikoordinate digi ang tao sa Preto Diaz, dai maging ganap na araw kay naan mahiling tao niyan. Saan tao, iba. Puro pag sa kahoy. Tadi siyempre pupunta ka lang dito sa mangrove. Puputol ka dyan ng bakawan saka gagawin uling. Walang pagod ang tao. Kaya namasdan ng gobyerno, tuluyan sana itong mauubos. Kaya minsan ang iba napapasok dun sa pamumulitika. Kung sino ang naging mayor. Ang naging mayor para maitanim ito noon si Junela.
Diyan mismo? 1992. Mayor si Kanina, Tony sinitsikan Junela. ako ni Mama. Pero ang nag-spearhead para maitanim yun? ang kahoy, Minsan ang DNR mismo. Makati. Kaya, Naging sikat ang Preto Diaz dahil yumabong uli yung bakawan. Kung bibilangin natin ang natumubo ng kahoy, nasa 30 years na po ini na ibalik ang kahoy sa Preto Diaz. Sa mga siguro piraman lang bigyan aki na possible na makatanda pa kang pigsabi ko. Iga po kita ki 28 na klase ki bakawan sa Preto Diaz. Naan buong Pilipinas iga ki 47 klaseng bakawan. Iyong yan inian kumbaga sa pagpakinabang ka ini. Dakol na tao ang nagbibinipisyo kang kahoy na ini. So mga para sira, so mga para anit, para ilaw, para lukon. Takon da ipalan ang sarong bakawan. Dakol na an mapipirding kahoy o an sira na day mabubuhay. Taday kisirungan. Ito pala ang pinaka nursery ng dagat ang bakawan. Ito yung pinaka pangitlugan ng lahat ng nandito, lalo ng alimango, bangus, pasayan iyo. Oo. Kapag daipalan ang kahoy, pag wara pa lang kahoy, sigwin. Oo. Daiki istaran, daiki mabunayan, dahil yan sa mga ugat. Iyan ang pinaka nursery kang dagat, ang bakawan. Malaog po kita. Papasok po tayo ngayon sa mangrove tunnel. Ito yung daanan na nagsalubong ang mga dahon sa taas, ang mga canopy. Kaya nasabi man po siya na tunnel. Hindi na kita kiratan. babaw pa niya. Babaw. Men, nasa yung jungle? May jungle to? Sa mangrove forest tayo. Ha? Ang klaseng forest to? Mangrove, ibig sabihin kung Tagalog, bakawan. Bakawan yan. Dating kantahoy, iba-iba na delete ko. Meron yang 28 species of mangrove ang nandito sa napuntahan nyo. Itong hawak ko, ito yung bungalon. Itong ganitong may bunga. Hindi, ang gantin. No, nadaki. Bakawan pa to po ito. Men, may ganda ka! Kung nahihiling nindo inyo ng mga ugat hali sa taas na niya sa may sanga, ini an ugat na panghangos kang kahoy ini. Breathing organ kang kahoy. Bababa siya dyan. Alalim, Ugat hindi siya. na blue, sadling. Digdi nagahangos ang sarong kahoy ini ugat na. Ini ang bakawan na babayi. Mahaba ang bunga niya compared doon sa iba. Yan. Dulo, meron ka. Yan. Ibang klase naman na bakawan niya na parang Ikaw na. Maning anong pigkatan ng tabi kay ning ano ba ya? ini mismo may panas. Kuya na may ano? Ini lembut ka ini. Ini ari ko. Pwede ni tanong sa ano, Bubunsay siya. Blakin. Dito. Kaya ini bako ini masela na pananong. Tani unyani siya sa dagat. Magdakol po kayo ng Ito, natatawa ko. Sa Bagyo, maganda po. sa mga Isa storm sa surge. ang bakawan. And then, dakol ang potensyal na kansarong kahoy. Dakol ang pakinabang. Kaya niyang
ibaba ang init factors kan ida akan kainin na